Jo, salamat sa pag-aalaga at sa mahaba mong pasensya sa anak ko, ha? Siyempre naman, Ma. Si Steve yun, mahal ko yun. Hindi ko yun iiwanan. Nagkamali ako. Nandito na nga ako sa bahay niyo. Pero bilang ina, hindi ko man lang napansin na seryoso na pala ang problema ng anak ko. Nung bata siya, oo, bugnutin at ayaw magpatalo. Pero masayahin naman siya nun eh. Kasalanan ko to. Wala akong ibang ginawa nun kundi ang kumayod. Ma, huwag mong sisihin yung sarili mo. Psychiatrist at psychologist na yung nagsabi sa atin kanina. Hindi naman basta parang sakit lang sa katawan yung mental health disorder. Kahit ako, hindi ko alam na may depression at saka anxiety si Steve. Kasi di ba normal lang naman natin siya nakakausap. Tumatawa pa. Pero ang mahalaga, nakahingi na tayo ng tulong doon sa mga taong talagang nakakaalam. Sa mga kondisyon na kagaya no, kay Steve. Oo nga. Sana umepekto agad sa kanya yung gamot. Kasi talagang nag-aalala ako, Joanne. Sabi ng doktor, natitrigger ang depression niya kapag nabibigo siya. At may anxiety din siya. Kasi gusto niya makabawi sa pagkatalo, pero hindi niya magawa. Kaya nawawalan siya ng pasensya. Kawawa naman yung anak ko. Joanne, totoo pala yung mental health disorder na yan. Manalig lang tayo. Galing din si Steve. Tulad yan ang sabi mo, di ba? Dasal lang. Kahit magastos, sinikap ni Joanne na maipagamot si Steve. Pero minsan, dumarating ang pagkakataon na hindi niya kayang bilhin ang mga gamot ni Steve dahil may kamahalan ng mga ito at mahina ang kanilang negosyo. Hanggang sa... Adi! Di! Oh, Text mo naman si Marlon, no? Tanong mo kung anong oras siya daraan bukas sa dun sa pwesto. sige, chat ko. Sumagot na? Ano nga yung sasabihin ko? Sorry, nantok na kasi ako eh. Yung lang, remittance, yung collection. Kailan, anong oras niya kukunin? Sige. Ako bahala. Okay, sige. Sa loob, ha? Sige.